Umuulan ng marahan sa gabing iyon, hindi yung malakas na ulan na sumisira sa bubong ng alaala, kundi yung uri ng ulan na parang bulong, mahina, paulit-ulit, at may dalang kung anong lungkot na hindi maipaliwanag. Sa gitna ng makapal na kagubatan, kung saan ang ilaw ay halos hindi makalusot sa pagitan ng mga dahon, naglalakad si Sumuran na parang sanay na sanay sa dilim. Tila kabisado niya ang bawat liko ng lupa, bawat ugat na nakausli sa daan, bawat tunog ng hangin na dumadampi sa kanyang balat. Hindi siya nagmamadali, ngunit hindi rin siya humihinto. Parang may hinahabol na hindi nakikita, o marahil may tinatakasan na hindi kayang pangalanan. Sa bawat hakbang niya, ang putik ay kumakapit sa kanyang sapatos, mabigat ngunit hindi sapat para pabagalin siya, at sa ilalim ng malamig na ulan, ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado, halos walang emosyon, ngunit kung titingnan ng mabuti, may bahid ng pagod sa kanyang mga mata. Hindi pisikal na pagod, kundi pagod na nagmumula sa mga taon ng pananahimik, sa mga bagay na hindi niya kailanman ikinuwento kaninuman. Minsan, iniisip niya kung kailan siya huling natawa ng totoo, kung kailan siya huling nakaramdam ng gaan na hindi kailangang pilitin. Ngunit sa bawat tanong na yon, ang sagot ay laging natatabunan ng isang alaala. Isang iyak ng sanggol na biglang naputol, isang gabi na mas madilim pa sa gabing ito. Biglang may sumingit na tunog sa pagitan ng ulan at hangin, isang sigaw na halos malunod sa ingay ng kagubatan. Ngunit sapat para mapahinto siya, sapat para tumigil ang kanyang paghinga sa loob ng ilang segundo. Tulong, mahina ngunit desperado, parang isang maliit na tinig na pilit kumakapit sa pag-asa. Hindi siya agad kumilos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang sandali ng pag-aalinlangan, sapagkat alam niya, sa ganitong mga lugar, ang tulong ay bihirang walang kapalit at ang mga sigaw ay madalas bitag. Ngunit dumating muli ang tinig, mas malinaw, mas malapit, at sa pagkakataong iyon, may kung anong gumalaw sa loob niya. Isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang tinangkang patayin. Hindi siya sumagot, hindi siya sumigaw pabalik, ngunit ang kanyang mga paa ay kusang lumiko patungo sa pinanggalingan ng boses, tahimik ngunit mabilis. Parang anino na dumudulas sa pagitan ng mga puno. Habang papalapit siya, unti-unting lumilinaw ang eksena. Tatlong lalaki, magaspang ang kilos, nakapaligid sa isang batang babae na halos hindi na makaiyak sa sobrang takot. Ang bata ay basang-basa, ang buhok ay dikit sa kanyang mukha, ang mga mata ay malalaki at puno ng luha. Ngunit sa kabila ng takot, may kakaibang tibay sa kanyang titig. Parang hindi pa siya handang sumuko, kahit na ang mundo sa paligid niya ay tila wala nang maibibigay na pag-asa. Isa sa mga lalaki, ang humawak sa braso ng bata, pilit siyang hinihila habang nagsasalita ng mga salitang puno ng pagbabanta. At ang iba ay nakatingin sa paligid, tila nagbabantay, tila sanay na sa ganitong gawain. Huminto si Sumuran sa likod ng isang puno, hindi pa nagpapakita. Pinagmamasdan ng eksena na parang sinusukat ang bawat galaw, bawat distansya, bawat posibilidad. Hindi siya galit, hindi siya natatakot, ngunit may malamig na desisyon na unti-unting nabubuo sa loob niya. Isang uri ng katahimikan na mas mapanganib kaysa sa anumang sigaw. Sa sandaling iyon, ang ulan ay tila tumigil sa kanyang pandinig. Ang mundo ay naging mas tahimik at ang tanging mahalaga ay ang pagitan niya at ng tatlong lalaking iyon. "Hoy, bilisan mo," sabi ng isa, habang pinipilit ang bata na sumunod. Ngunit bago pa niya matapos ang pangungusap, may kung anong gumalaw sa dilim. Napakabilis na halos hindi makita. At sa isang iglap, ang kamay na humahawak sa bata ay biglang bumitaw, kasabay ng isang ungol na puno ng sakit. Hindi nila agad naunawaan ang nangyari. Ngunit nang lumingon sila, nandoon na siya, si Sumuran, nakatayo sa gitna ng ulan, tahimik, ngunit ang presensya ay sapat para baguhin ang hangin sa paligid. "Pakawalan niyo ang bata," sabi niya, hindi malakas, ngunit malinaw.
at may bigat na hindi kailangang ipaliwanag. Nagkatinginan ng mga lalaki, sandaling nagulat, bago napalitan ng panghahamak ang kanilang mga mukha at isa sa kanila ang tumawa, isang tawa na puno ng kayabangan. Isa ka lang babae, anong magagawa mo? Ngunit hindi pa man natatapos ang kanyang pangungutya. Muli na namang gumalaw si Sumuran. Mas mabilis, mas eksakto, at sa bawat galaw, may kasamang katahimikan na parang matagal na niyang ginagawa ito. Parang hindi na bago sa kanya ang ganitong uri ng karahasan. Hindi tumagal ang laban, hindi dahil mahina ang mga lalaki, kundi dahil hindi nila maintindihan ang kalaban nila. Ang bawat galaw ni Sumuran ay walang sayang, walang pag-aalinlangan, at sa loob lamang ng ilang sandali, ang tatlo ay nakahandusay sa lupa. Humihinga ng mabigat, hindi na kayang tumayo. Ang ulan ay muling naging malinaw sa pandinig. Ang tunog nito ay bumalik. Parang wala namang nagbago. Ngunit sa gitna ng kagubatan, may isang bagay na tuluyan ng nabago. Lumapit si Sumuran sa bata, dahan-dahan, upang hindi ito matakot, at sa unang pagkakataon, ang kanyang mukha ay bahagyang lumambot, kahit sandali lamang. "Ayos ka lang?" tanong niya, at ang bata ay tumango, kahit nanginginig, at sa isang iglap, bigla itong yumakap sa kanya, mahigpit. Parang natagpuan ang tanging ligtas na lugar sa mundo. Hindi agad gumanti si Sumuran, na natiling nakatayo. Ngunit unti-unti, ang kanyang kamay ay umangat, marahang pumatong sa likod ng bata. Parang isang alaala na pilit bumabalik sa kanya. "Mommy," bulong ng bata, mahina ngunit malinaw, at sa salitang iyon, may kung anong pumutok sa loob ni Sumuran. Hindi ingay, hindi sakit na pisikal, kundi isang alaala na matagal na niyang ibinaon. Isang gabi ng pagkawala, isang buhay na hindi na niya naibalik. Bahagya siyang napapikit, parang sinusubukang pigilan ang sarili. Ngunit ang yakap ng bata ay nanatiling mahigpit, at sa ilalim ng ulan, sa gitna ng kagubatan, may isang koneksyon na nabuo. Hindi pa malinaw, hindi pa maipaliwanag, ngunit sapat para baguhin ang direksyon ng kanilang mga buhay. Sa malayo, may ilaw na unti-unting lumalapit, mga sasakyang naghahanap, mga taong may kapangyarihan na hindi pa nila nakikilala. At habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ang gabing iyon ay tahimik na nagiging simula ng isang kwento na wala nang makakapigil. Ang ilaw mula sa mga sasakyan ay unti-unting sumilip sa pagitan ng mga puno. Parang mga matang matagal nang naghahanap, hindi napapagod, hindi sumusuko, at habang papalapit ang mga ito, ang tahimik na mundo ng kagubatan ay nagsimulang mapuno ng ingay, mga yabag, boses ng mga lalaking sanay mag-utos, at ang tunog ng pinto ng sasakyan na bumubukas na parang hudyat ng pagdating ng isang kapangyarihang hindi basta-basta kayang suwayin. Hindi gumalaw si Sumuran, nanatili siyang nakatayo habang yakap pa rin ng bata ang kanyang damit. At kahit na nararamdaman niya ang bahagyang panginginig nito, hindi niya ito inalis. Parang sa sandaling iyon, mas mahalaga ang init ng yakap kaysa sa anumang darating. "Anan!" Sigaw ng isang lalaki mula sa dilim. Ang boses ay mababa, ngunit may bahid ng pagpipigil, na parang pinipigilan ang sarili na magpakita ng emosyon sa harap ng iba, ngunit hindi sapat para maitago ang kaba na matagal na niyang kinikimkim. Sa isang iglap, ang bata sa kanyang mga bisig ay bahagyang umangat ang ulo. Ang mga mata ay kumislap ng pag-asa, at kahit mahina, nakilala nito ang boses na iyon. "Daddy?" Bulong niya, halos hindi marinig, ngunit sapat para marinig ng lalaking papalapit. Lumabas mula sa liwanag ang isang matangkad na figura. Ang kanyang presensya ay hindi kailangang ipaliwanag. May awtoridad sa bawat hakbang, may lamig sa bawat tingin, at sa kabila ng perpektong ayos ng kanyang kasuotan, may bahid ng kaguluhan sa kanyang mga mata. Isang uri ng takot na hindi niya kayang ipakita ng lantaran. Si Fuyebay ay huminto ilang hakbang ang layo. Ang kanyang titig ay dumaan muna sa bata. Mabilis, ngunit malalim, bago tuluyang napunta kay Sumuran. Isang estranghera na hawak ang pinakamahalagang tao sa kanyang mundo. Sa sandaling iyon,
Walang nagsalita. Ngunit ang hangin sa pagitan nila ay biglang naging mabigat. Puno ng mga tanong na hindi pa naibibigay, mga hinala na hindi pa napapatunayan. Bitawan mo ang anak ko, sabi niya sa wakas. Hindi malakas, ngunit may bigat na parang utos na hindi sanay tanggihan. At ang mga taong nasa likod niya ay agad na kumilos. Bahagyang umusad, handang gawin ang anumang susunod na mangyari. Hindi agad sumagot si Sumuran, hindi dahil natatakot siya, kundi dahil pinagmamasdan niya ang lalaki sa harap niya. Ang paraan ng kanyang pagtayo, ang kontrol sa kanyang boses, ang tensyon sa kanyang mga kamay na pilit pinipigil. Kilala niya ang ganitong uri ng tao, ang mga taong sanay na makuha ang gusto nila, ang mga taong hindi kailanman tinuturuan kung paano mawalan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi niya inaasahan, ang paraan ng pagtingin nito sa bata, hindi bilang pag-aari, kundi bilang isang bagay na handa niyang isugal ang lahat. Hindi ko siya kinidnap, sagot niya, diretsyo, walang pag-ikot, at ang kanyang boses ay kasing tahimik ng ulan, ngunit may katatagan na hindi madaling baliin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Fuyibay, ngunit hindi sapat para mawala ang hinala. At bago pa siya muling magsalita, ang bata ay kumapit ng mas mahigpit sa damit ni Sumuran. Daddy, si Mommy ang nagligtas sa akin. Ang tinig nito ay mahina, ngunit malinaw, at sa isang simpleng pangungusap, ang buong sitwasyon ay tila nagbago ng direksyon. Mommy, ulit ni Fuyibay, bahagyang kumunot ang noo. Ang salitang yon ay tila hindi niya inaasahan, tila hindi umaangkop sa larawan sa harap niya, at sa unang pagkakataon, ang kanyang titig ay hindi na lamang malamig. May halong pagkalito, may bahid ng pagdududa na hindi niya kayang itago. Lumapit siya ng isang hakbang, mas maingat na ngayon, at ang kanyang mga tauhan ay napilitang huminto, naghihintay ng susunod niyang utos. Dahan-dahang yumuko si Sumuran, ibinaba ang bata, ngunit hindi tuluyang pinakawalan. Parang ayaw niyang mawala ang koneksyon na bigla na lamang nabuo. At ang bata ay lumingon kay Fuyibay. Ang mga mata ay puno ng pagnanais na maintindihan siya. Si Mommy ang nagligtas sa akin, hindi siya masama. Dagdag pa nito, at sa bawat salita, parang unti-unting nababasag ang matigas na pader na itinayo ng lalaki sa kanyang sarili. Sandaling natahimik si Fuyibay, at sa katahimikang iyon, ang ulan ay muling naging malakas sa pandinig. Parang pinupuno ang espasyo na hindi nila kayang punan ng salita. Sa loob-loob niya, may dalawang tinig na nag-aaway. Ang isa ay nagsasabing magtiwala sa kanyang instincts na huwag basta-basta maniwala, at ang isa naman ay tahimik ngunit matigas na nagsasabing ang bata ay hindi kailanman nagsisinungaling tungkol sa mga bagay na mahalaga. Kung totoo ang sinasabi mo, saad niya sa wakas, mas mababa ang tono, mas kontrolado, ipapaliwanag mo sa akin kung paano nangyari ang lahat. Hindi ito tanong, kundi isang kondisyon, at kahit hindi niya sinabi, malinaw na hindi ito opsyon kundi obligasyon. Ngunit bago pa makasagot si Sumuran, ang isa sa kanyang mga tauhan ay lumapit, bahagyang yumuko, at nagsalita sa mahinang boses, Sir, nakumpirma na namin. Ang batang babae na ito ang anak ni Fu family at may nakapaskil na reward, 10 bilyon. Sa salitang iyon, bahagyang gumalaw ang mga mata ni Sumuran, hindi halata, ngunit sapat, para mapansin ng isang taong sanay magbasa ng maliliit na detalye. 10 bilyon, isang halaga na kayang magbago ng buhay ng maraming tao, ngunit sa kanya, ang numerong iyon ay hindi simpleng kayamanan. Ito ay posibilidad, isang susi sa isang bagay na matagal na niyang pinipilit buuin, isang pangarap na hindi niya kailanman binitawan kahit pa nawala ang lahat. Makukuha mo ang reward, dagdag ni Fuyibay, diretsyo, parang nag-aalok ng isang bagay na wala namang halaga sa kanya, ngunit alam niyang mahalaga sa iba. Kung mapapatunayan na iniligtas mo siya. Walang emosyon sa kanyang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Sumuran, parang sinusubukang basahin ang lalim ng kanyang intensyon. Hindi agad sumagot si Sumuran, ngunit sa loob niya, may mabilis na pagtakbo ng mga kalkulasyon, hindi lamang tungkol sa pera,
kundi tungkol sa posibilidad na dala nito, ang laboratorio, ang research, ang mga bagay na hindi niya kayang tapusin ng mag-isa. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi niya inaasahan, ang paraan ng paghawak ng bata sa kanyang kamay, mahigpit, parang ayaw siyang pakawalan kahit na nandyan na ang tunay nitong ama. Hindi ko kailangan ng paliwanag para sa ginawa ko. Saad niya sa wakas, ngunit hindi ito pagtanggi, kundi isang uri ng paglalagay ng hangganan. Pero kung iyon ang kapalit ng reward, kukunin ko. Diretso ang tingin niya kay Fuyebay. Walang pag-urong, walang paghingi ng pahintulot, at sa sandaling iyon, may kakaibang interes na lumitaw sa mga mata ng lalaki. Hindi lamang dahil sa sitwasyon, kundi dahil sa babae sa harap niya na tila hindi naaapektuhan ng kanyang presensya. Daddy, muling sumingit ang bata, bahagyang hinihila ang manggas ng kanyang ama. Pwede ba siyang maging mommy ko? Ang tanong ay simple, inosente, ngunit ang bigat nito ay tila bumagsak sa pagitan ng dalawang matanda na hindi handa sa ganitong uri ng usapan. Napatingin si Fuyibay sa anak, pagkatapos ay kay Sumuran, at sa unang pagkakataon, hindi niya agad alam ang isasagot. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak, ang kagubatan ay nananatiling tahimik, ngunit sa pagitan ng 3 taong yon, may isang desisyon na unti-unting nabubuo. Hindi pa malinaw, hindi pa binibigkas, ngunit sapat para baguhin ang direksyon ng lahat. Hindi agad sumagot si Fuyibay sa tanong ng bata. At sa katahimikang yon, parang mas lumakas ang ulan. O baka naman mas naging malinaw lang ang bawat patak sa pagitan ng 3 taong nakatayo sa gitna ng kagubatan. Ang mga tauhan sa likod niya ay tila hindi na humihinga, naghihintay, dahil alam nilang ang bawat salitang lalabas mula sa kanya ay hindi basta sagot, kundi desisyon na may kasamang epekto na hindi na mababawi. Tumingin siya kay Anan, ang kanyang anak, ang nag-iisang bagay sa mundong hindi niya kayang kontrolin, at sa mga mata nitong puno ng pag-asa, may isang bagay na bahagyang kumalas sa loob niya, isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang ikinulong sa ilalim ng responsibilidad at kapangyarihan. Hindi ganun kadali, saad niya sa wakas, mababa ang boses, ngunit hindi na kasing lamig ng dati, at ang kanyang mga mata ay sandaling lumipat kay Sumuran. Sinusukat siya, hindi bilang kaaway, kundi bilang isang posibilidad na hindi niya inaasahan. Hindi lahat ng babae pwedeng maging mami mo. Ngunit kahit sinabi niya iyon, hindi niya kayang itago ang bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang tinig, na para bang hindi rin siya lubos na kumbinsido sa sarili niyang salita. Hindi kumalas si Anan sa kamay ni Sumuran. Bagkus ay lalo pa itong kumapit, ang maliit nitong daliri ay mahigpit na nakapulupot sa kanya. Parang takot na baka, sa isang iglap, ay mawala muli ang taong nagligtas sa kanya mula sa dilim. Pero siya ang gusto ko. Sagot nito, diretso, walang pag-aalinlangan, at ang simpleng katotohanan yon ay tila mas mabigat pa kaysa sa anumang argumento. Napabuntong hininga si Fuyibay, halos hindi marinig, ngunit sapat para ipakita na sa pagkakataong ito, hindi siya ang may kontrol sa sitwasyon. Samantala, si Sumuran ay nanatiling tahimik, ngunit sa loob niya, may mga bagay na gumagalaw, hindi dahil sa tanong ng bata, kundi dahil sa pakiramdam na unti-unting bumabalik, isang bagay na matagal na niyang itinanggi sa sarili. Ang salitang mommy ay parang eko na paulit-ulit na tumatama sa kanyang isipan, at sa bawat pagbanggit nito, may alaala na pilit umaahon. Isang malamig na silid, isang iyak na hindi na niya narinig muli, at isang katahimikan na hindi na nawala sa kanya mula noon. Kung tungkol sa reward, biglang sabi ni Fuyibay, parang pilit ibinabalik ang usapan sa isang bagay na mas madali niyang kontrolin, ipapadala ko agad. Tumango siya sa kanyang assistant, at ang utos ay agad na naipasa, mabilis, walang tanong, parang normal na transaksyon lang. Ngunit bago pa man tuluyang maghiwalay ang kanilang landas, may isang bagay pa siyang idinagdag. Mas mabagal ang tono, mas personal, at kung tungkol sa sinabi ng anak ko, sandali siyang tumigil, tila pinipili ang mga salita. Pag-uusapan natin yan. Hindi ito pangako,
hindi rin pagtanggi. Isang uri ng pansamantalang sagot na nagbibigay ng espasyo para sa mga bagay na hindi pa nila kayang harapin. Ngunit sapat iyon para kay Anan na agad ngumiti, kahit pagod, kahit basang-basa, at sa simpleng ngiting iyon, may init na biglang pumasok sa malamig na gabing iyon. Pagdating sa lungsod, ang mundo ay tila ibang-iba. Mga ilaw na maliwanag, mga kalsadang puno ng ingay, at isang ritmo na hindi katulad ng katahimikan ng kagubatan. Sa loob ng sasakyan, tahimik ang lahat, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na kasing bigat ng dati. Nakaupo si Sumuran sa gilid, bahagyang nakatingin sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw na dumaraan na parang mga alaala na hindi niya kayang hawakan habang si Anan ay nakasandal sa kanyang balikat, unti-unting nakakatulog. Ang paghinga nito ay dahan-dahan, parang may tiwala na hindi nito kailangang ipaliwanag. Sa kabilang bahagi, si Fuyibay ay nakatingin sa kanilang dalawa, hindi halata, ngunit sapat para mapansin ng isang taong sanay sa maliliit na galaw. May kung anong hindi niya maintindihan, isang pakiramdam na hindi niya naramdaman kahit kailan, kahit sa mga taong sinubukan niyang maging malapit. Ang paraan ng paglapit ng bata kay Sumuran, ang paraan ng paghawak nito sa kanya, at ang kakaibang katahimikan na bumabalot sa kanilang dalawa. Lahat ng yon ay tila hindi aksidente. Sumuran, tawag niya, hindi malakas, ngunit sapat para makuha ang atensyon nito. Bahagyang lumingon ang babae, ang kanyang mga mata ay kalmado pa rin, ngunit may lalim na hindi madaling basahin. May gusto akong alukin sa'yo. Direksyo ang tono, ngunit may kakaibang bigat sa bawat salita, na para bang alam niyang ang susunod niyang sasabihin ay magbabago ng direksyon ng kanilang relasyon. Hindi agad sumagot si Sumuran, ngunit hindi rin siya umiwas. Hinayaan niyang magsalita ang lalaki. At sa loob-loob niya, may pakiramdam na ang gabing ito ay hindi pa tapos, na ang ulan sa kagubatan ay simula pa lamang ng isang mas malalim na kwento. Magpakasal ka sa akin, sabi ni Fuyibay, walang paligoy-ligoy. At sa sandaling iyon, kahit ang ilaw mula sa labas ay tila huminto sa paggalaw, parang ang mundo ay naputol sa isang segundo ng katahimikan. Isang taon lang, maging ina ka kay Anan. Idinagdag niya, mas mababa ang tono, na parang nais niyang linawin na ito ay hindi tungkol sa emosyon, kundi isang kasunduan. Nanatiling tahimik si Sumuran, ngunit sa loob niya, parang may dalawang mundo na nagbanggaan. Ang isa ay malamig, praktikal, nakatuon sa pera, sa layunin, sa laboratoryong matagal na niyang gustong buuin. At ang isa naman ay hindi niya gustong harapin. Isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang itinanggi. Ang isang taon, isang kontrata, isang papel. Ngunit sa likod ng mga salitang yon, may batang nakasandal sa kanya, mahimbing ang tulog, at may isang pakiramdam na hindi niya kayang ipaliwanag. Magkano? Tanong niya sa wakas, diretsyo, walang emosyon, ngunit ang tanong na yon ay hindi simpleng kasakiman. Ito ay proteksyon, isang paraan para hindi siya tuluyang mahila sa isang bagay na hindi niya kontrolado. Bahagyang ngumiti si Fuyibay, halos hindi halata, ngunit may bahid ng amusement sa kanyang mga mata. Hindi ka talaga nag-aaksaya ng oras. 5 bilyon, sagot niya. Parang walang halaga ang numerong yon, ngunit sapat para baguhin ang buhay ng kahit sino. Kapalit ng isang taon, walang pakialaman sa personal, walang pakikialam sa isa't isa. Idinagdag niya, malinaw ang hangganan, malinaw ang intensyon, isang kontrata, hindi isang relasyon. Tumingin si Sumuran sa batang natutulog sa kanyang balikat, at sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto muli, hindi dahil sa alok, kundi dahil sa pakiramdam na unti-unting bumabalik sa kanya, isang bagay na hindi niya kayang pangalanan, ngunit hindi na rin niya kayang tanggihan. Dahan-dahan siyang huminga, at sa pagbuga niya ng hangin, parang may desisyon na sumabay dito. Sige, sagot niya, tahimik ngunit malinaw, at sa isang simpleng salita, ang kanilang mga buhay ay tuluyan ng nagbago. Hindi pa nila alam kung paano, hindi pa nila alam kung gaano kalalim,
ngunit sapat para magsimula ang isang kwento na hindi na nila kayang takasan. Sa labas, patuloy ang ulan, ngunit sa loob ng sasakyan, may isang bagong katahimikan na unti-unting nabubuo, hindi na malamig, hindi na ganap na walang laman, kundi isang uri ng pahinga bago ang mas malaking bagyo na darating. Hindi naging enggrande ang kasal nila, walang bulaklak, walang musika, at lalong walang mga matang puno ng paghanga. Isang pirma lang sa papel, isang mabilis na kuha ng litrato, at isang malamig na pagbati mula sa opisyal na tila sanay na sa ganitong uri ng unyon na walang emosyon. Sa loob ng maliit na silid, ang ilaw ay puti at matalim, halos nakakasakit sa mata, at habang nakatayo sila sa harap ng kamera, bahagyang lumapit si Fuyibay, sapat lang para makumpleto ang larawan, ngunit hindi sapat para maramdaman ang init ng isa't isa. Mas malapit pa, sabi ng photographer, na tila walang pakialam sa pagitan nila. At sa sandaling iyon, ang pagitan na pilit nilang pinapanatili ay napilitan na lang umatras. Naramdaman ni Sumuran ang bahagyang init ng katawan ng lalaki sa kanyang tabi, at kahit sandali lamang, may kung anong alaala ang kumisap sa kanyang isip. Isang gabi, isang katawan na hindi niya nakita ang mukha, ngunit may parehong presensya, parehong bigat, parehong init na hindi niya kayang ipaliwanag. Agad niyang itinulak palayo ang kaisipang yon, pinilit na ibalik ang sarili sa realidad, sa kontratang hawak niya, sa dahilan kung bakit siya narito. Tapos na, sabi ng opisyal matapos ang ilang segundo, at sa isang iglap, ang lahat ay naging formal. Parang ang nangyari ay hindi kasal, kundi isang transaksyon na may pirma at selyo. Paglabas nila, ang hangin sa labas ay mas maluwag, ngunit hindi nito nabawasan ang bigat sa pagitan nila. Si Anan ay agad na tumakbo papalapit. Ang maliit nitong mukha ay puno ng saya. Parang hindi nito naiintindihan ang komplikasyon ng mundo ng mga matatanda. "Mami!" sigaw nito, at sa pagkakataong iyon, hindi na nag-aatubili si Sumuran. Bahagya siyang yumuko, hinayaan ng bata na yakapin siya, at sa yakap na yon, may isang bagay na hindi niya kayang tanggihan. Kahit papilit niyang inilalagay ang lahat sa loob ng isang kontrata. Sa sasakyan pauwi, mas tahimik ang lahat kaysa dati. Ngunit ang katahimikang yon ay may ibang laman. Hindi na ito puro pag-aalinlangan, kundi may halong pag-obserba, pag-aaral, at isang uri ng tensyon na hindi pa sumasabog. Si Fuyibay ay paminsan-minsang sumusulyap kay Sumuran, hindi lantaran, ngunit sapat para makita ang maliliit na detalye. Ang paraan ng paghawak nito kay Anan, ang pagiging maingat sa bawat galaw, at ang kakaibang lambing na hindi niya inaasahan mula sa isang babaeng akala niya ay puro praktikal lamang. Pagdating sa mansyon, bumungad ang liwanag na tila masyadong maliwanag para sa gabing iyon. Ang mga ilaw ay nakaayos ng perpekto, ang mga tauhan ay nakapila, at ang buong lugar ay parang isang entablado na naghihintay sa pagdating ng bagong karakter. Ngunit para kay Sumuran, ang lahat ng iyon ay walang ibig sabihin. Ang kanyang mga mata ay mabilis na dumaan sa paligid. Sinusukat ang bawat espasyo, bawat exit, bawat posibleng panganib. Parang isang instinct na hindi niya kailanman nawala. "Welcome home, young madam," sabay-sabay na bati ng mga tauhan, at kahit na magalang ang tono, may halong pag-usisa sa kanilang mga mata. Sino ang babaeng ito na biglang naging bahagi ng kanilang mundo? Hindi sumagot si Sumuran, bahagya lamang siyang tumango, at ang kanyang katahimikan ay sapat para hindi na sila magtanong pa. Sa loob ng bahay, ang hangin ay malamig, hindi dahil sa temperatura, kundi dahil sa katahimikan na tila may itinatago. Dinala ni Fuyibay si Anan sa kwarto nito, iniwan si Sumuran sa sala, at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, siya ay nag-iisa. Walang ulan, walang kagubatan, walang sigaw, kundi ang tahimik na tunog ng orasan sa dingding na parang nagpapaalala na ang oras ay hindi kailanman humihinto, kahit pag gusto mong balikan ang nakaraan. Umupo siya sa sofa, bahagyang ipinikit ang mga mata, at sa likod ng katahimikan, muling bumalik ang mga alaala.
Isang silid na amoy antiseptic, isang boses na nagsasabing patay na ang bata, at isang pakiramdam na parang may hinugot mula sa kanya na hindi na kailanman naibalik. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hindi dahil sa sakit na pisikal, kundi dahil sa bigat na hindi niya pa rin kayang bitawan kahit pa lumipas na ang 5 taon. Hindi ka pa natutulog? Biglang tanong ni Fuyibay mula sa likod, at sa isang iglap, bumalik siya sa kasalukuyan. Hindi siya nagulat. Sanay siya sa presensya ng iba. Ngunit ang paraan ng paglapit ng lalaki ay mas tahimik kaysa sa inaasahan niya. Hindi pa, sagot niya diretso at hindi na nagdagdag pa ng paliwanag. Lumapit si Fuyibay, tumayo sa harap niya, at sa sandaling iyon, wala na ang distansyang pilit nilang pinapanatili kanina. Mula ngayon, dito ka natitira, sabi niya. Parang simpleng bagay lamang, ngunit ang ibig sabihin nito ay higit pa sa espasyo. Ito ay pagpasok sa mundo niya, sa buhay niya, sa mga bagay na hindi niya basta-basta ibinabahagi sa iba. May sarili kang kwarto, pero bahagya siyang tumigil, tila nag-iisip kung dapat ba niyang sabihin ang susunod. Para kay Anan, kailangan nating magmukhang tunay. Bahagyang tumaas ang kilay ni Sumuran, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa inaasahang komplikasyon. Gaano katunay? Tanong niya. At ang tanong na yon ay hindi lamang praktikal. Ito ay hangganan, isang linya na ayaw niyang tawirin nang hindi niya alam ang kapalit. Sandaling natahimik si Fuyibay, at sa katahimikang yon, ang ilaw sa sala ay tila mas lumambot. Parang ang gabi ay unti-unting bumabagal. Sapat para maniwala siya, sagot niya sa wakas. Mababa ang boses, at sa unang pagkakataon, may bahid ng pagod sa kanyang tono. Isang pagod na hindi niya ipinapakita sa iba, ngunit hindi niya kayang itago sa babaeng nasa harap niya. Hindi agad sumagot si Sumuran, ngunit tumayo siya, dahan-dahan. At sa sandaling iyon, ang pagitan nila ay muling naging maliit, sapat para maramdaman ang presensya ng isa't isa. 1 taon lang, sabi niya. Paalala, hindi tanong, at ang kanyang mga mata ay diretso sa kanya. Malinaw ang hangganan, malinaw ang kondisyon. 1 taon lang, ulit ni Fuyibay, ngunit sa paraan ng kanyang pagsabi, parang may tanong na hindi niya mabigkas. Paano kung hindi sapat ang 1 taon? Sa itaas, marahang bumukas ang pinto ng kwarto ni Anan, at ang maliit na tinig nito ay narinig sa katahimikan. Mami. Mahina, parang panaginip, ngunit sapat para mapalingon si Sumuran. Hindi na siya nag-isip, hindi na siya nag-atubili. Umakyat siya sa hagdan, iniwan si Fuyibay sa sala, at sa bawat hakbang, parang may bahagi ng kanyang sarili na unti-unting nagbabago, kahit papilit niyang pinipigilan. Sa loob ng kwarto, ang ilaw ay mahina, ang hangin ay mas mainit, at si Anan ay nakaupo sa kama. Ang mga mata ay kalahating bukas. Parang hinahanap ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Nandito lang ako, bulong ni Sumuran, lumapit. At sa sandaling iyon, ang bata ay muling nangungumiti. Tahimik, panatag, parang sapat na ang presensya niya para mawala ang lahat ng takot. Sa labas, patuloy ang ulan, mahina ngunit tuloy-tuloy, parang isang himig na hindi natatapos. At sa loob ng bahay, 3 buhay ang unti-unting nagkakabit. Hindi pa buo, hindi pa malinaw, ngunit sapat para magsimula ang isang kwento na mas malalim kaysa sa kanilang inaasahan. Ang umaga sa mansyon ay dumating ng tahimik, halos hindi maramdaman, na para bang ang gabi ay hindi pa tuluyang umaalis at ang liwanag ay dahan-dahang pumapasok lamang sa pagitan ng mga kurtina. Sa loob ng kusina, ang tunog ng mga kaserola at kutsilyo ay mahina ngunit ritmik, at sa gitna ng lahat ng iyon, si Sumuran ay nakatayo, nakatitig sa kumukulong tubig na parang may hinahanap sa loob nito. Isang anyo, isang sagot, o marahil isang alaala na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang katahimikan. Hindi siya sanay sa ganitong eksena, hindi siya sanay sa umagang may kahalong normalidad. Ngunit sa sandaling iyon, pinili niyang manatili, kahit pa hindi niya alam kung bakit. Mami,
Ang mahinang tawag mula sa likod ay parang isang piraso ng init na biglang sumingit sa malamig na hangin. At nang lumingon siya, nandoon si Anan, nakatayo sa pintuan, ang buhok ay bahagyang magulo. Ang mga mata ay kalahating inaantok, ngunit puno ng tiwala. Hindi siya nag-isip, hindi siya nag-alinlangan. Lumapit siya, marahang inayos ang buhok ng bata. At sa simpleng galaw na yon, may kung anong pamilyar na pakiramdam na bumalot sa kanya, parang isang bagay na matagal na niyang ginagawa, kahit pa alam niyang hindi iyon totoo. "Gutom ka?" tanong niya, at ang bata ay tumango agad, ngumiti pa, at sa ngiting iyon, may kakaibang gaan na pumasok sa dibdib ni Sumuran. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na hindi niya planong maramdaman. Habang inihahain niya ang pagkain, pinagmamasdan niya si Anan. Ang paraan ng pagkain nito, ang maliliit na galaw, ang mga ekspresyon na parang may pamilyar na ritmo. At sa bawat segundo, ang pakiramdam na iyon ay lalo lamang lumalalim. Parang may koneksyon na hindi niya kayang ipaliwanag. "Mommy, pwede ba tayong maglaro mamaya?" Tanong ni Anan habang ngumunguya. At sa simpleng tanong na yon, may sandaling natahimik si Sumoran. Parang hindi niya alam kung paano sasagot. Hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil sa takot. Takot na baka sa bawat hakbang palapit sa bata, lalo lamang siyang mahulog sa isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Ngunit bago pa siya makasagot, may isang boses ang sumingit mula sa pintuan. "Hindi ka ba may trabaho?" Tanong ni Fuyebay, nakasandal sa frame ng pinto. Ang mga mata ay nakatingin sa kanilang dalawa. Hindi halata, ngunit malinaw na may sinusuri siyang bagay. Hindi agad sumagot si Sumoran, ngunit ang kanyang mga mata ay saglit na lumipat sa kanya. At sa sandaling iyon, may kakaibang tensyon na bumalot sa pagitan nila. Hindi na lamang dahil sa kontrata, kundi dahil sa mga bagay na unti-unting nabubuo na wala sa kanilang plano. "May oras pa," sagot niya sa wakas, diretsyo at muling bumaling kay Anan, parang pinipiling huwag pansinin ang presensya ng lalaki sa likod. Ngunit si Fuyebay ay hindi umalis. Nanatili siya roon, tahimik, pinagmamasdan ng eksena na parang may hinahanap na hindi niya pa mahanap. Sa loob ng kanyang isip, may mga tanong na unti-unting lumalakas. Bakit ganito ang reaksyon ng anak niya sa babaeng ito? Bakit ang babaeng ito, na dapat ay isang estranghera lamang, ay tila natural na bahagi ng mundong matagal na niyang pinoprotektahan? At higit sa lahat, bakit sa tuwing nakikita niya si Sumuran kasama si Anan, may isang bahagi ng kanyang sarili ang tila nagiging mas magaan, kahit pa hindi niya ito kayang aminin? Lumipas ang araw na parang isang tahimik na pelikula. Walang malalaking eksena, walang sigawan, ngunit puno ng maliliit na sandali na unti-unting nag-uugnay sa kanila. Sa hardin, habang nagtatanim si Ana ng maliliit na buto, si Sumuran ay nakaupo sa tabi nito, pinagmamasdan ang bawat galaw, at paminsan-minsan ay inaabot ang kamay nito upang tulungan, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. "Ganito ba, Mommy?" tanong ng bata, at tumango siya, bahagyang nangumiti. At sa ngiting iyon, may init na hindi niya kayang itanggi. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may mga matang nakatingin mula sa malayo. Mga matang puno ng pagdududa, inggit, at galit na unti-unting nag-iipon ng lakas. Sa loob ng mansyon, ang balita ng bagong asawa ay mabilis kumalat, at kasama nito ang mga bulong, ang mga haka-haka, at ang mga plano na hindi pa nila alam. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang silid na puno ng salamin at ilaw, nakatayo si Feng. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang litrato, isang larawan ni Sumuran kasama si Anan. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang humigpit sa gilid ng mesa, at ang kanyang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Hindi ka tatagal," bulong niya sa sarili. Mababa, ngunit puno ng determinasyon, "Hindi kita hahayaan." Bumalik ang eksena sa mansyon, kung saan ang araw ay unti-unting lumulubog at ang liwanag ay nagiging mas malambot, mas tahimik. Sa loob ng sala, si Sumuran ay nakaupo mag-isa. Ang mga mata ay nakatingin sa kawalan, at sa likod ng kanyang katahimikan, ang mga alaala,
ay muling bumabalik. Ang gabi ng pagkawala, ang sakit na hindi niya kailanman nalampasan, at ang tanong na hindi niya kailanman nasagot. Paano kung bulong niya sa sarili, halos hindi marinig, ngunit sapat para maramdaman ang bigat ng kanyang iniisip? Hindi niya tinapos ang pangungusap, hindi niya kailangang gawin iyon. Dahil sa loob niya, alam na niya ang direksyon ng kanyang takot, na ang batang nasa loob ng bahay na yon ay hindi lamang basta bata, kundi isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang inakala na nawala na. Sa itaas, narinig ang mahinang tawag ni Anan, at sa isang iglap, tumayo si Sumuran. Parang may humihila sa kanya, parang hindi niya kayang hindi tumugon. Sa bawat hakbang paakyat, ang kanyang puso ay bahagyang bumibilis, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pakiramdam na hindi niya kayang pangalanan. Isang bagay na mas malalim kaysa sa kontrata, mas malalim kaysa sa pera. Sa loob ng kwarto, si Anan ay nakahiga. Ang mga mata ay kalahating bukas, at nang makita siya, ngumiti ito, tahimik, panatag. "Mommy, nandito ka," bulong nito. At sa simpleng pangungusap na yon, may isang bagay na tuluyang nabasag sa loob ni Sumoran. Hindi malakas, hindi dramatiko, kundi isang tahimik na pagbagsak ng pader na matagal na niyang itinayo. Lumapit siya at umupo sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ng bata ng dahan-dahan. Sa sandaling iyon, hindi na niya napigilan ang sarili. Hindi na niya itinago ang nararamdaman niya. Unti-unti itong lumalakas sa puso niya. Alam niya na ito ang simula ng isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Sa labas, ang ulan ay muling bumagsak. Mas tahimik, mas banayad. Parang isang himig na paulit-ulit na bumabalik. At sa loob ng bahay, ang tatlong buhay ay patuloy na naglalapit. Hindi pa perpekto, hindi pa buo. Ngunit sapat para maramdaman na ang kwento ay hindi na tungkol sa kontrata lamang, kundi tungkol sa isang bagay na mas malalim, mas totoo, at mas mapanganib. Dumating ang gabi na may dalang kakaibang katahimikan, hindi iyong payapang uri, kundi iyong parang may hinihintay. Isang bagay na unti-unting nabubuo sa likod ng mga pader, sa pagitan ng mga ilaw na kumikislap sa mansyon, at sa mga matang hindi pa nila napapansin. Sa hapagkainan, ang ilaw ay mainit, ngunit ang hangin ay malamig. At habang nakaupo, sina Sumuran, Fuyibay, at Anan sa iisang mesa, ang eksena ay tila normal sa panlabas na anyo, ngunit sa ilalim nito ay may mga alon na hindi pa sumasabog. "Masarap ba?" tanong ni Sumuran, bahagyang yumuko upang abutin ang baso ni Anan, at ang bata ay ngumiti, tumango, at sa simpleng sagot na yon, may kakaibang init na sumingit sa pagitan nila. Hindi ito napansin ni Anan, ngunit si Fuyibay ay tahimik na nakatingin. Sinusuri ang bawat galaw ni Sumoran. Ang pagiging natural nito, ang pagiging maingat, at ang kakaibang lambing na hindi niya inaasahan mula sa isang babaeng malinaw na pumasok sa buhay nila dahil sa isang kasunduan lamang. "Hindi ka pa rin nagsasabi kung ano talaga ang ginagawa mo," biglang sabi ni Fuyebay na parang isang casual na tanong, ngunit ang kanyang tono ay masyadong maingat para maging ganoon lamang. Hindi agad sumagot si Sumuran, at sa sandaling iyon, ang tunog ng kutsara na tumama sa plato ay tila mas malakas kaysa karaniwan, parang pinupuno ang espasyo na iniwan ng katahimikan. "Research," sagot niya sa wakas, maikli ngunit sapat, at muling bumaling kay Anan. Parang sinasadya niyang iwasan ang lalim ng usapan. Ngunit si Fuyibay ay hindi tumigil. Bahagyang sumandal sa kanyang upuan. Ang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. "Anong klaseng research?" tanong niya. At sa pagkakataong iyon, hindi na ito simpleng curiosity. Ito ay pagsisiyasat. Bahagyang napahinto si Sumuran, ngunit hindi siya nagpakita ng kaba. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Parang ang tanong ay hindi bago sa kanya. "Gamot," sagot niya. At sa isang salitang yon, may bahid ng katotohanan at pagtatago na sabay na lumitaw. Hindi na siya nagdagdag pa, at si Fuyibay ay hindi na rin nagtanong, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang nagbago. Parang may bagong piraso ng puzzle
na pumasok sa kanyang isip. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa isang malawak na silid na puno ng mamahaling dekorasyon, si Feng ay nakaupo sa harap ng salamin. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumudulas sa ibabaw ng isang kahon ng pastry. Ang ngiti ay manipis, ngunit matalim. "Sigurado ka?" Tanong niya sa taong nakatayo sa likod niya, at ang lalaki ay bahagyang yumuko. "Oo, Miss Feng. Walang makakapansin, walang kulay, walang lasa." Bahagyang tumango si Feng. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng malamig na determinasyon. "Minsan," bulong niya, halos hindi marinig. Ang pinakamabilis na paraan para alisin ang isang tao ay hindi direktang patayin siya. Tumayo siya, hinawakan ng kahon, at sa bawat hakbang palabas ng silid, ang kanyang desisyon ay mas lalo lamang tumitibay. Kinabukasan, ang mansyon ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang mga tauhan ay abala. At sa gitna ng lahat ng yon, dumating si Feng na parang isang panauhing may dalang kabutihan. "May dala akong kakanin," sabi niya. Ang boses ay malambing, halos perpekto, at ang kanyang ngiti ay sapat para lokohin ang sinumang hindi marunong tumingin sa likod nito. Tinanggap ng mga tauhan ng kahon, at sa loob ng bahay, ang amoy ng bagong lutong pagkain ay kumalat, nakakaakit, nakakaaliw, at tila walang bahid ng panganib. Si Anan ang unang nakapansin. Ang mga mata nito ay kumislap. "Mami, pwede ba?" tanong nito. At sa sandaling iyon, bahagyang napatingin si Sumoran sa mesa. Ang kanyang instinct ay tila kumikilos, ngunit hindi pa malinaw kung bakit. "Tikman mo muna," sabi niya. Ngunit bago pa niya maabot ang pagkain, si Anan ay nakakuha na ng isang piraso, mabilis, inosente, at sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. "Mami," mahina ang boses ng bata, at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Ang kulay ng kanyang mukha ay unti-unting namutla. At sa sandaling iyon, ang oras ay tila bumagal. Ang bawat segundo ay naging mabigat, at ang hangin ay parang nawala sa paligid. "Anan!" tawag ni Sumuran. Ang kanyang boses ay hindi na kasing kalmado, at sa unang pagkakataon, may bahid ng takot na lumitaw sa kanyang mga mata. Lumapit siya agad, hinawakan ng bata, at sa isang iglap, ang kanyang isip ay nagsimulang gumana. Mga sintomas, reaksyon, posibilidad, lahat ay mabilis na dumaan sa kanya. "Lason!" bulong niya, at ang salitang yon ay parang isang kutsilyo na tumama sa katahimikan ng bahay. Nagkagulo ang mga tauhan, ang ilan ay tumakbo, ang iba ay nagtanong. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, si Sumuran ay nanatiling nakatuon sa bata. Ang kanyang mga kamay ay steady, ang kanyang mga mata ay matalim. "Dalhin natin siya sa ospital," sabi niya, diretso. Ngunit bago pa siya makakilos, may isang boses ang sumingit, malamig, puno ng akusasyon. "Ikaw ang nagbigay sa kanya niyan, hindi ba?" Si Feng, nakatayo sa gilid. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay may ibang sinasabi. Lumingon si Sumuran. Ang kanyang titig ay matalim, ngunit hindi siya sumagot. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil mas mahalaga ang oras kaysa sa anumang argumento. "Tabi," utos niya, at sa sandaling iyon, ang kanyang presensya ay nagbago. Hindi na siya ang tahimik na babae sa bahay, kundi isang taong sanay sa desisyon, sa aksyon, sa mga sitwasyong walang puwang para sa pagkakamali. Sa paglabas nila ng mansyon, ang hangin ay malamig, ang langit ay mabigat, at sa loob ng sasakyan, si Anan ay nakahiga sa kanyang mga bisig, ang paghinga ay mahina, ang katawan ay unti-unting nawawala ng lakas. "Kapit lang," bulong ni Sumuran. Hindi niya alam kung para sa bata o para sa sarili niya. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng 5 taon ay tila unti-unting bumabagsak. Sa kanyang dibdib, may isang sakit na hindi niya maitatanggi. Mas matindi kaysa sa anumang naranasan niya sa mga nakaraang taon. At sa bawat paghinga ng bata, parang may bahagi ng kanyang sarili ang nakataya. "Hindi pwede," bulong niya,
Halos hindi marinig, hindi ka pwedeng mawala. Sa labas, ang ulan ay muling nagsimulang bumagsak. Mas malakas, mas mabigat, parang sumasabay sa tibok ng kanyang puso. At habang ang sasakyan ay mabilis na tumatakbo sa kalsada, ang gabi ay unti-unting nagiging isang laban. Hindi lamang para sa buhay ng isang bata, kundi para sa isang katotohanan na matagal nang naghihintay na lumabas. Ang ilaw ng ospital ay masyadong maliwanag para sa gabing iyon. Parang hindi ito lugar para sa mga lihim, ngunit sa parehong oras ay puno ng mga katotohanang matagal nang tinatago. Sa sandaling bumukas ang pinto ng emergency room, ang mundo ay tila nahati. Sa loob, oras laban sa buhay. Sa labas, katahimikan laban sa katotohanan. Hindi na nag-aksaya ng salita si Sumuran. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis, ngunit kontrolado habang hawak ang katawan ni Anan. At sa bawat segundo, ang kanyang isipan ay parang isang makina na walang pahinga. Sinusuri ang bawat sintomas, bawat paghinga, bawat maliit na pagbabago. Poisoning, sabi niya agad sa mga doktor, diretso, walang pag-aalinlangan, at ang tono niya ay hindi na parang isang ina lamang. Ito ay tono ng isang taong may kaalaman, may karanasan, may kakayahang magdesisyon sa gitna ng kaguluhan. Napatingin ang mga doktor sa kanya, bahagyang nagulat, ngunit hindi na nagtanong pa, dahil ang urgency sa kanyang boses ay sapat para kumilos sila agad. Anong klasing lason? Tanong ng isa. At sa sandaling iyon, bahagyang tumigil si Sumuran. Hindi dahil hindi niya alam, kundi dahil sa realization na unti-unting pumapasok sa kanya. Walang lasa, mabilis ang epekto. Neurological, bulong niya. At sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, parang mas lumilinaw ang larawan sa kanyang isip. Kailangan natin ng tiansing kao. Dagdag niya, mas matatag ang tono, at sa pagkakataong iyon, ang buong silid ay tila napahinto. Wala kami niyan dito, sagot ng doktor, bahagyang nag-aalinlangan, at sa isang iglap, ang hangin ay naging mas mabigat. Ngunit bago pa tuluyang bumagsak ang pag-asa, may isang boses ang sumingit mula sa likod. Meron. Isang lalaking may edad, ang direktor ng ospital, ang lumapit, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Sumuran. Parang may nakilala siya na hindi pa niya kayang pangalanan. Dalhin sa ECU, utos niya, at ang mga doktor ay agad kumilos. Iniwan si Sumuran sa labas ng silid. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot sa sitwasyon, kundi dahil sa pakiramdam na hindi niya inaasahan na babalik. Sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, naramdaman niyang muli ang takot ng isang ina. Hindi bilang alaala, kundi bilang kasalukuyan. Lumapit si Fuyibay. Ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig, kundi puno ng tensyon na pilit niyang kinokontrol. Ano ang nangyari? Tanong niya. Mababa ang boses, ngunit may bigat na hindi maitatago. Hindi agad sumagot si Sumuran, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili sa pintuan ng ICU. Parang doon lamang umiikot ang kanyang mundo. Nilason siya, sagot niya sa wakas, at ang dalawang salitang iyon ay parang bumagsak sa pagitan nila na walang filter, walang pag-aalinlangan. Yung pagkain, galing kay Feng. Hindi niya kailangang magdagdag pa dahil ang implikasyon ay malinaw at sa sandaling iyon, ang hangin sa pagitan nila ay biglang naging mas malamig. Bahagyang humigpit ang panga ni Fuyibay, ngunit hindi siya sumabog, hindi siya sumigaw. Sa halip, ang katahimikan niya ay naging mas mapanganib, mas mabigat. Sisiyasatin ko, sabi niya, maikli, ngunit sa paraan ng kanyang pagsabi, malinaw na hindi ito basta investigasyon. Ito ay babala. Ngunit si Sumuran ay hindi nakinig, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil sa sandaling iyon, iisa lang ang mahalaga, ang batang nasa loob ng silid na iyon. Umupo siya sa gilid, ang kanyang mga kamay ay magkadikit, at sa unang pagkakataon, pinayagan niyang lumabas ang emosyon na matagal niyang kinulong. Hindi siya umiyak ng malakas, walang dramatikong eksena, ngunit ang kanyang paghinga ay bahagyang nagbago, ang kanyang mga mata ay bahagyang namula, at ang katahimikan sa paligid niya
ay parang mas lumalim. Bakit? Bulong niya sa sarili, halos hindi marinig. Bakit ganito kasakit? Hindi niya tinapos ang tanong dahil sa loob niya, alam na niya ang sagot. Hindi ito dahil sa responsibilidad, hindi ito dahil sa kontrata, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim, mas totoo, at mas mapanganib. Sa loob ng ICU, ang mga makina ay patuloy na tumutunog, ang ilaw ay malamig, at si Anan ay nakahiga, tahimik, parang natutulog lamang, ngunit ang kanyang katawan ay lumalaban sa isang bagay na hindi nito naiintindihan. Ang tiansingkaw ay unti-unting ipinasok sa kanyang sistema at sa bawat segundo, ang laban ay nagpapatuloy. Hindi lamang laban sa lason, kundi laban sa oras. Lumipas ang mga minuto na parang oras at sa bawat paglabas ng doktor, ang paghinga ni Sumuran ay bahagyang humihinto, naghihintay, umaasa, at sa wakas, ang pinto ay bumukas. Stable na siya, sabi ng doktor, at sa simpleng pangungusap na yon, ang buong mundo ni Sumuran ay tila bumalik sa kanyang dibdib. Hindi siya agad tumayo, hindi siya agad nagsalita. Sa halip, pumikit siya. Sandali lang, parang pinapayagan ang sarili na huminga muli matapos ang isang napakahabang paghihintay. Ngunit sa likod ng ginhawa, may isang bagay na mas lalong lumilinaw. Ang koneksyon, ang sakit, ang instinct na hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi lang ito basta, bulong niya. At sa sandaling iyon, may isang alaala ang tuluyang bumalik. Ang gabi ng panganganak, ang boses na nagsabing patay ang bata, at ang pakiramdam na may mali ngunit wala siyang lakas para lumaban. Unti-unting nagbukas ang kanyang mga mata at sa titig na iyon may desisyon na nabuo. Sa kabilang bahagi, si Fuyebay ay nakatayo, nakatingin sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi niya nakikita si Sumuran bilang isang kontrata, hindi bilang isang estranghera, kundi bilang isang taong may bahagi sa kanyang anak na hindi niya maintindihan, ngunit hindi niya kayang tanggihan. Sumoran, tawag niya, ngunit bago pa niya maipagpatuloy, bahagyang lumingon ng babae. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang kalmado, may apoy na, may determinasyon na hindi niya nakita noon. Hindi ko siya pababayaan, sabi niya, diretsyo, at sa simpleng pangungusap na yon, may pangako na hindi na kayang baliin. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumabagsak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito parang bulong. Ito ay parang isang simula, isang tanda, na ang mga bagay na matagal nang nakatago ay unti-unti nang lalabas, kahit pa hindi pa sila handa. Ang gabi sa ospital ay hindi talaga natutulog. Kahit humina ang mga yabag, kahit naging mas tahimik ang mga pasilyo, may isang uri ng paghinga na nananatili. Parang ang mismong lugar ay buhay at patuloy na nagbabantay. Sa labas ng ICU, si Sumoran ay nanatiling nakaupo. Ang kanyang likod ay tuwid, ngunit ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit, na para bang kung bibitaw siya kahit sandali, may mawawala na hindi na niya mababawi. Ang ilaw sa itaas ay malamig, tumatama sa kanyang mukha, at sa ilalim nito, mas malinaw ang pagod na matagal na niyang tinatago. Hindi lamang mula sa magdamag na paggising, kundi mula sa mga taon ng pag-iwas sa sarili niyang damdamin. Hindi siya pumasok agad sa loob kahit pinayagan na siya ng doktor, hindi dahil sa takot sa kung ano ang makikita niya, kundi dahil sa takot sa kung ano ang mararamdaman niya kapag nakita niya si Anan sa ganitong kalagayan. Sa loob ng 5 taon, natututunan niyang kontrolin ang sarili, na ilagay ang lahat sa isang tahimik na kahon, ngunit sa gabing iyon, ang kahon na iyon ay unti-unting nagbubukas, at ang mga alaala ay parang ulan, hindi mapigilan, hindi matatakasan. Pwede mo na siyang makita, sabi ng isang nurse, mahina ang boses, parang ayaw sirain ang katahimikan. At sa sandaling iyon, tumayo si Sumoran. Dahan-dahan, parang bawat hakbang ay may bigat. Pagpasok niya sa ICU, agad siyang sinalubong ng tunog ng mga makina, mga beep na pantay-pantay, na parang nagsasabing may pag-asa pa, na hindi pa huli ang lahat. Nakahiga si Anan sa kama, maliit,
halos natatabunan ng mga kumot at tubo. At sa sandaling iyon, ang lahat ng lakas ni Sumoran ay tila naglaho. Lumapit siya, marahan, at nang makita niya ang mukha ng bata, maputla ngunit payapa, may isang bagay sa loob niya ang tuluyang bumigay. Hindi siya umiyak ng malakas, ngunit ang kanyang paghinga ay naging mabigat at ang kanyang mga mata ay hindi na kayang itago ang emosyon na matagal niyang tinanggihan. Anan, bulong niya, halos hindi marinig, at sa pagbanggit ng pangalan, parang mas naging totoo ang lahat. Hindi na ito isang responsibilidad, hindi na ito bahagi ng kontrata, kundi isang bagay na mas malalim, mas personal, mas mapanganib. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng bata at sa sandaling iyon, parang may kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi sakit, kundi isang pamilyar na init na matagal na niyang hinahanap ngunit hindi niya alam kung saan. Sa likod niya, tahimik na nakatayo si Fuyebay, hindi siya pumasok agad. Parang may respeto sa espasyong iyon na hindi niya kayang guluhin. Pinagmamasdan niya si Sumuran, ang paraan ng paghawak nito kay Anan, ang paraan ng pagtingin nito. At sa bawat segundo, may isang bagay sa loob niya ang unti-unting nagbabago. Hindi niya ito maintindihan, ngunit alam niyang hindi ito normal, na ang koneksyon na nakikita niya ay hindi basta-basta maipapaliwanag ng isang kasunduan. Parang mahina niyang bulong, hindi niya tinapos ang pangungusap, ngunit sa kanyang isip, malinaw ang tanong, bakit parang tunay na ina ang kilos niya? Lumipas ang ilang sandali na walang nagsalita, at sa katahimikang yon, ang ilaw ng ECU ay tila mas lumambot. Parang ang mundo ay pansamantalang huminto upang bigyan sila ng espasyo. Umupo si Sumuran sa tabi ng kama, hindi inaalis ang kanyang kamay sa bata. At sa unang pagkakataon, pinayagan niyang magsalita ang kanyang sarili. Hindi sa iba, kundi sa loob lamang ng kanyang isip. Kung ikaw, nagsimula siya, ngunit naputol, ang kanyang mga mata ay bahagyang pumikit. At sa likod ng kanyang talukap, bumalik ang isang eksena, isang silid, malamig, maliwanag, ang tunog ng mga makina at isang boses na nagsasabing, patay na ang bata. Ngunit sa alaala na yon, may isang bagay na hindi niya napansin noon. Ang katahimikan na masyadong mabilis. Ang mga taong umiwas ng tingin. Ang pakiramdam na may mali, ngunit hindi niya kayang patunayan. Muling bumukas ang kanyang mga mata at sa titig na yon may pagbabago. Hindi pa buo, hindi pa malinaw, ngunit sapat para magsimula ang isang tanong na hindi na niya kayang itago. Hindi ka patay. Bulong niya, halos hindi marinig, at sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay bahagyang bumilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa posibilidad. Sa likod niya, bahagyang gumalaw si Fuyebay, at sa pagkakataong iyon, napansin niya ang pagbabago sa mukha ni Sumoran. Ano ang iniisip mo? Tanong niya. Mababa ang boses, ngunit mas malumanay kaysa dati. Parang ayaw niyang masira ang sandaling iyon. Hindi agad sumagot si Sumuran, ngunit hindi rin siya umiwas. May mali, sabi niya sa wakas, diretsyo, at ang kanyang mga mata ay nanatili sa bata. 5 taon na ang nakalipas, sinabi nilang patay ang anak ko. Ang mga salitang yon ay bumagsak sa pagitan nila, mabigat, at sa unang pagkakataon, ang nakaraan ay tuluyang pumasok sa kanilang kasalukuyan. Bahagyang kumunot ang noo ni Fuyebay, ang kanyang isip ay mabilis na gumalaw. Sinusubukang pagdugtungin ang mga bagay na hindi pa niya naiintindihan. At, tanong niya, hindi niya alam kung ano ang aasahan, ngunit alam niyang ang susunod na sasabihin ni Sumuran ay mahalaga. Dahan-dahang huminga si Sumuran at sa pagbuga niya ng hangin, parang may desisyon na lumabas kasama nito. At ngayon, tumigil siya sandali. Ang kanyang kamay ay bahagyang humigpit sa kamay ni Anan. Hindi ko na sigurado kung totoo iyon. Sa sandaling iyon, ang hangin sa loob ng ICU ay tila nagbago. Parang may isang lihim na matagal nang nakatago, ang unti-unting lumalapit sa liwanag. Si Fuyebay ay hindi agad nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili kay Sumoran, at sa likod ng kanyang katahimikan, may isang bagay na unti-unting nabubuo,
Isang hinala na hindi pa niya kayang pangalanan. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumabagsak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito parang lungkot. Ito ay parang paghuhugas, parang paglilinis ng mga kasinungalingan na matagal nang kumapit sa kanilang buhay. At sa loob ng ICU, sa pagitan ng tatlong taong yon, may isang katotohanan na unti-unting humihinga, naghihintay ng tamang oras para tuluyang lumabas. Hindi agad umalis si Sumuran sa ECU kahit pinayuhan na siyang magpahinga, at sa mahabang oras na yon, ang mundo sa labas ay parang nawalan ng saysay. Ang oras ay naging mabagal, ang ilaw ay naging paulit-ulit, at ang tanging mahalaga ay ang paghinga ni Anan. Ang mahinang paggalaw ng dibdib nito na parang sinulid na manipis, ngunit matibay na nag-uugnay sa kanya sa realidad. Sa bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ng bata, may kasabay na pag-igting sa puso ni Sumuran na parabang ang bawat segundo ay isang tanong na hindi pa nasasagot. Ngunit sa labas ng ospital, ang mundo ay hindi tumigil, at sa loob ng isang sasakyan na mabilis na tumatakbo sa madilim na kalsada, may isang desisyon na naisakatuparan na isang galaw na tahimik ngunit mapanganib. Hindi alam ni Sumuran na habang siya ay nakaupo sa tabi ng kama ni Anan, may mga matang nakatutok sa kanya mula sa malayo. Mga taong hindi naghihintay ng pagkakataon, kundi gumagawa nito. Sigurado ka ba? Tanong ng driver, bahagyang kinakabahan, ngunit ang babae sa likod ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga daliri ay marahang kumakatok sa salamin ng bintana, parang may sariling ritmo. Ngayon ang tamang oras, sagot ni Feng, ang kanyang boses ay mababang ngunit puno ng tiwala. Kapag ang isang tao ay may pinoprotektahan, doon siya nagiging mahina. Samantala, sa ospital, bahagyang gumalaw si Anan, ang mga mata ay dahan-dahang bumukas. At sa sandaling iyon, parang bumalik ang kulay sa mundo ni Sumoran. Mommy, mahina ang tawag, at hindi na niya napigilan ang sarili. Yumuko siya, marahang hinawakan ng mukha ng bata. At sa simpleng sandaling iyon, may init na hindi niya kayang tanggihan, kahit pa alam niyang ito ang simula ng isang bagay na mas lalong magpapahirap sa kanya. Nandito lang ako, bulong niya, at ang boses niya ay hindi na lamang kalmado. May lambing na, may pangako na hindi niya sinasadyang ibigay, ngunit hindi na niya kayang bawiin. Sa likod niya, si Fuyibay ay nakatingin, tahimik, at sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng distansya sa pagitan nila. Parang may invisible na linya na unti-unting nabubura. Lumipas ang ilang oras, at nang payagan na silang umalis, ang gabi ay mas tahimik kaysa dati. Ang ulan ay humina, at ang hangin ay parang nagdadala ng kakaibang pakiramdam. Parang may paparating, ngunit hindi pa nila alam kung ano. Si Anan ay nakatulog muli sa loob ng sasakyan. Ang ulo nito ay nakasandal kay Sumuran, at sa pagkakataong yon, hindi na niya ito inisip. Hindi na niya tinanong kung tama ba o mali. Basta hinayaan niya ang sarili na manatili sa sandaling iyon. Pag-uwi natin, kailangan nating pag-usapan ang sinabi mo, biglang sabi ni Fuyibay. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit seryoso. At kahit hindi siya tumingin, alam ni Sumuran na ang tinutukoy niya ay ang tungkol sa anak niyang namatay. Hindi agad siya sumagot, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang sumulyap sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw na dumaraan, na parang mga alaala na hindi niya pa kayang harapin ng buo. Hindi pa ngayon, sagot niya sa wakas, tahimik ngunit matatag, at sa sandaling iyon, si Fuyebay ay hindi na nagtanong pa. Hindi dahil wala siyang gustong malaman, kundi dahil naramdaman niya na ang sagot ay hindi pa handang ibigay. Ngunit bago pa man sila makarating sa mansyon, may isang bagay ang nagbago. Biglang huminto ang sasakyan. Hindi ito ang normal na paghinto. Walang babala, walang dahilan. At sa isang iglap, ang tahimik na gabi ay napuno ng kakaibang tensyon. Anong nangyayari? Tanong ni Fuyebay. Ang kanyang boses ay agad naging matalim, at ang driver ay bahagyang napalingon. Ang mukha ay puno ng kalituhan. May humarang sa daan, sir. Hindi na kinailangan ng karagdagang paliwanag, dahil sa susunod na segundo,
May mga anino na lumitaw mula sa dilim, mabilis, organisado, at malinaw na hindi aksidente ang kanilang pagdating. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bago pa makakilos si Fuyebay, may kamay na humawak kay Sumuran. Pilit siyang hinihila palabas. Mami! Sigaw ni Anan, nagising sa kaguluhan at sa sandaling iyon, ang lahat ng kontrol ni Sumuran ay tila nawala. Hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa bata na naiwan sa loob ng sasakyan. Bitawan niyo ako, mariin niyang sabi. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit ang kanyang mga mata ay may apoy na hindi kayang itago. Trabaho lang, sagot ng isa sa mga lalaki. Ang tono ay parang walang pakialam, ngunit ang kanyang mga galaw ay mabilis at sanay. At sa loob ng ilang segundo, si Sumuran ay tuluyang nailayo sa sasakyan. Si Fuyebay ay agad kumilos, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga tauhan, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil alam nilang ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa isang simpleng laban. Sa loob ng van na sinakyan kay Sumuran, ang hangin ay mabigat at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakatali, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi natatakot. Sa halip, ito ay malamig, kalkulado, at sa likod nito, may isang bagay na unti-unting gumigising. Sino ang nag-utos sa inyo? Tanong niya, diretsyo, at kahit walang sumagot, ang katahimikan ay sapat para kumpirmahin ang kanyang hinala. Fang! Bulong niya sa sarili at sa pagbanggit ng pangalan, ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw. Hindi ng takot, kundi ng isang ngiti na halos hindi makita. Isang ngiti na hindi angkop sa sitwasyon, ngunit totoo. Sa loob ng mansyon, si Fuyebay ay hindi na nag-aksaya ng oras. Ang kanyang boses ay malamig, mas malamig kaysa dati, habang kausap ang kanyang assistant sa telepono. Hanapin niyo siya, kahit saan, kahit sino ang may kinalaman, walang makakaligtas. Walang sigaw, walang galit sa tono, ngunit ang bawat salita ay parang hatol na hindi na mababawi. Samantala, sa loob ng madilim na bodega kung saan dinala si Sumuran, ang mga ilaw ay mahina, ang hangin ay mabigat, at ang mga lalaking nakapaligid sa kanya ay tila sanay sa ganitong eksena. Kung makikinig ka lang, baka hindi ka namin masyadong saktan, sabi ng isa, at ang kanyang tawa ay mababa, puno ng panghahamak. Ngunit si Sumuran ay hindi sumagot agad. Bahagya lamang niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang dumaan sa bawat mukha sa paligid niya. At sa sandaling iyon, may isang bagay na tuluyang bumalik. Isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang itinago. Isang anino na hindi na niya pinayagang lumabas. Hanggang ngayon. Sayang, sabi niya sa wakas, tahimik ngunit malinaw, at ang kanyang mga labi ay bahagyang ngumiti. Mali ang pinili niyo. Sa susunod na segundo, ang katahimikan ay nabasag. Hindi ng sigaw, kundi ng galaw. Mabilis, eksakto, at walang pag-aalinlangan. At sa loob ng madilim na espasyong iyon, ang babae na akala nila ay mahina ay unti-unting naglaho. At ang naiwan ay isang bagay na mas mapanganib kaysa sa kanilang inaasahan. Ang hangin sa loob ng bodega ay mabigat, puno ng amoy ng kalawang at alikabok, at sa ilalim ng mahinang ilaw na kumikislap, ang mga anino ay tila gumagalaw kahit walang hangin. Sa gitna ng espasyong iyon, si Sumuran ay nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay tila nakatali pa rin, ngunit ang kanyang postura ay nagbago. Hindi na siya ang tahimik na babae na kinuha nila mula sa sasakyan, kundi isang presensya na hindi nila maipaliwanag, isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Anong sinabi mo? Tanong ng isa sa mga lalaki, bahagyang lumapit. Ang kanyang boses ay may halong irita, ngunit sa likod nito ay may bahid ng pag-aalinlangan na hindi niya gustong aminin. Hindi agad sumagot si Sumuran, bagkus ay bahagya niyang ibinaba ang kanyang ulo. At sa sandaling iyon, ang ilaw ay tumama sa kanyang mga mata. Mga matang hindi na lamang kalmado, kundi malamig, malalim, at parang walang takot sa anumang mangyayari. Mali ang pinili niyo, ulit niya, mas malinaw,
At bago pa makareact ang lalaki sa harap niya, isang mabilis na galawang sumunod. Isang galaw na hindi nila nakita, hindi nila naintindihan, at sa isang iglap, ang unang lalaki ay bumagsak sa sahig. Ang katawan ay hindi na gumalaw. Natahimik ang paligid at sa katahimikang iyon, ang iba ay bahagyang umatras. Ang kanilang kumpiyansa ay unti-unting nawawala. Anong klaseng babae ka? Bulong ng isa at ang tanong na yon ay hindi na panghahamak. Ito ay takot. Hindi sumagot si Sumuran, ngunit sa kanyang mga galaw, malinaw ang sagot. Hindi siya basta babae, hindi siya basta target, at lalong hindi siya isang taong kayang kontrolin. Sa bawat hakbang niya pasulong, ang mga lalaking kanina ay puno ng lakas, ay unti-unting napipilitang umatras. Parang ang espasyo mismo ay kumikiling sa kanya. Trabaho lang to, muling sabi ng isa, pilit pinipigilan ang kaba, ngunit ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig at sa sandaling iyon, si Sumuran ay bahagyang nangumiti. Hindi masaya, hindi mainit, kundi isang nangiti na parang may alam siyang hindi nila alam. Alam ko, sagot niya at sa isang iglap, ang natitirang distansya ay nawala. Hindi tumagal ang lahat, hindi ito isang laban na may mahabang palitan. Ito ay mabilis, eksakto, at walang awa. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang bodega ay muling natahimik, ngunit hindi na tulad ng dati. Ang katahimikan ngayon ay puno ng bigat, ng resulta, ng katotohanang hindi nila inaasahan. Sa gitna ng sahig, nakatayo si Sumuran. Ang kanyang paghinga ay steady. Ang kanyang mga mata ay muling bumalik sa dati. Kalmado, kontrolado. Ngunit sa ilalim nito, may isang bagay na hindi na niya maitatago. Shadow. Bulong ng isa sa mga lalaking halos hindi na makahinga. At sa salitang yon, bahagyang napatingin si Sumuran, hindi dahil nagulat siya, kundi dahil sa isang alaala na matagal na niyang iniwasan. Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na kumpirmasyon. Sa labas, ang mga sasakyan ni Fuyibay ay dumating na, ang mga ilaw ay sumilaw sa madilim na gabi, at sa sandaling bumukas ang pinto ng bodega. Ang mga tauhan ay agad na pahinto. Ang eksena sa loob ay hindi nila inaasahan, at sa gitna nito, si Sumuran ay nakatayo. Parang walang nangyari, parang ang lahat ay isang simpleng bagay lamang. Madam, tawag ng isa, bahagyang nag-aalinlangan, ngunit hindi na niya tinapos ang pangungusap dahil sa likod nila dumating si Fuyebay. Hindi siya nagsalita agad. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa buong eksena, mabilis ngunit detalyado. At sa sandaling iyon, ang kanyang titig ay tumigil kay Sumuran. Walang tanong, walang galit, ngunit may isang bagay na malinaw, isang realization na hindi niya kayang itanggi. Okay ka lang? Tanong niya sa wakas, mababa ang boses, at sa simpleng tanong na yon, may bahid ng pag-aalala na hindi niya kayang itago. Tapos na, sagot ni Sumuran diretso, at hindi na nagdagdag pa, parang ang nangyari ay hindi mahalaga, parang ang lahat ay isang bagay na dapat kalimutan. Ngunit si Fuyibay ay hindi gumalaw agad, hindi siya lumapit, hindi siya nagtanong pa. Sa halip, tumingin lamang siya sa kanya, at sa sandaling iyon, ang pagitan nila ay muling nagbago. Hindi na ito simpleng kontrata, hindi na ito isang kasunduan lamang. Ito ay isang koneksyon na unti-unting lumalalim, kahit pa hindi nila gustong aminin. Uwi na tayo, sabi niya sa wakas, at sa pagkakataong iyon, ang tono niya ay hindi na lamang utos, ito ay paanyaya. Isang tahimik na paglapit na hindi niya inaasahan mula sa sarili niya. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay bumalik, ngunit hindi na ito kasing bigat ng dati. Nakaupo si Sumuran, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas. Ngunit sa loob niya, may isang bagay na nagbago. Ang bahagi ng kanyang sarili na tinatawag nilang shadow ay muling nagising at alam niyang hindi na ito basta mawawala. Shadow. Bulong ni Fuyibay, hindi niya sinasadyang sabihin ng malakas, ngunit sapat para marinig ni Sumuran. Bahagya siyang lumingon,
Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit may babala sa loob nito. Huwag mong hanapin ang hindi mo kayang tanggapin, sabi niya, mababa ang boses, at sa sandaling iyon, ang hangin sa pagitan nila ay muling naging mabigat, hindi dahil sa distansya, kundi dahil sa mga lihim na unti-unting lumalabas. Pagdating nila sa mansyon, si Anan ay naghihintay. Ang mga mata ay bahagyang namumula, ngunit nang makita si Sumuran, agad itong tumakbo papalapit, niyakap siya ng mahigpit. Mommy, bulong nito, at sa simpleng yakap na yon, ang lahat ng tensyon ay tila natunaw, kahit sandali lamang. Yumuko si Sumuran, hinawakan ng bata, at sa sandaling iyon, ang dalawang mundo niya, ang mundo ng anino at ang mundong ito, ay tuluyang nagbanggaan. At kahit alam niyang hindi niya kayang pagsamahin ang dalawa ng walang kapalit, hindi niya na kayang umatras. Sa itaas ng hagdan, tahimik na nakatayo si Fuyebay, pinagmamasdan ng eksena, at sa loob niya, may isang desisyon na unti-unting nabubuo, hindi pa malinaw, hindi pa buo, ngunit sapat para baguhin ang lahat. Sa labas, ang ulan ay muling bumagsak, mas tahimik, mas malalim, at sa bawat patak, parang may lihim na unti-unting nahuhulog sa liwanag. Ang mga sumunod na araw ay tila tahimik sa panlabas, ngunit sa ilalim ng katahimikan na yon ay may mga tanong na unti-unting lumalalim, parang ugat na kumakapit sa lupa at hindi na madaling bunutin. Sa mansyon, bumalik ang normal na ritmo, mga hakbang ng mga tauhan, tunog ng pinggan, mahinang usapan sa mga sulok, ngunit para kina Sumuran at Fuyebay, ang lahat ay tila may ibang kahulugan, mas mabigat, mas matalim, mas hindi na maitatanggi. Si Anan ay unti-unting gumaling, ang kanyang mga mata ay muling nagkaroon ng liwanag, ang kanyang tawa ay bumalik, at sa bawat sandali na nakikita siya ni Sumuran na ngumiti, may isang bagay sa loob niya ang patuloy na humihigpit. Hindi na ito simpleng pag-aalala, hindi na ito responsibilidad, kundi isang uri ng attachment na hindi na niya kayang tanggihan. Sa bawat mommy na lumalabas sa bibig ng bata, parang may isang piraso ng kanyang puso ang unti-unting bumabalik sa kanya, kahit pa hindi niya alam kung paano. Ngunit sa kabilang banda, si Fuyebay ay hindi na makatulog ng maayos. At sa mga gabing tahimik, madalas siyang nakatayo sa harap ng malawak na bintana ng kanyang opisina, nakatingin sa lungsod na hindi kailanman natutulog, habang sa loob ng kanyang isip ay paulit-ulit ang mga tanong na hindi niya kayang baliwalain. Ang sinabi ni Sumuran sa ospital, ang reaksyon nito kay Anan, ang kakaibang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Lahat ng yon ay parang mga piraso ng puzzle na hindi pa buo, ngunit sapat para magdulot ng pagdududa na hindi niya kayang itago. Simulan niyo ang investigasyon, sabi niya sa kanyang assistant isang gabi. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit mas tahimik kaysa dati. Parang ang galit ay hindi na kailangang ipakita upang maramdaman. 5 taon na ang nakalipas. Yung ospital, yung araw ng kapanganakan ni Anan. Walang dagdag na paliwanag, ngunit ang utos ay malinaw. Hanapin ang katotohanan, kahit paggaano ito kalalim na kabaon. Hindi nagtagal, ang mga ulat ay unti-unting dumating. Mga dokumento, mga larawan, mga pangalan na matagal nang nakalimutan ng iba, ngunit ngayon ay muling binubuhay. At sa bawat pahina na binubuksan ni Fuyebay, ang kanyang noo ay bahagyang kumukunot, ang kanyang mga mata ay lalong nagiging matalim, at ang kanyang paghinga ay mas nagiging mabigat. Walang record ng pagkamatay, sabi ng assistant, ang boses ay bahagyang nag-aalinlangan sa loob ng 1 buwan bago at pagkatapos ng kapanganakan ni Anan. Walang kahit isang babae na namatay sa ospital na iyon. Sa isang simpleng pahayag, ang buong katotohanan ay tila nagbago ng direksyon. Tahimik si Fuyebay, ngunit ang kanyang kamay ay bahagyang humigpit sa dokumento. Ang papel ay halos mapunit sa kanyang pagkakahawak. Ibig mong sabihin, hindi niya tinapos ang pangungusap, ngunit ang sagot ay malinaw. Ang babaeng sinabihan na patay ang kanyang anak ay maaaring niloko. Sa kabilang dulo ng mansyon,
Si Sumuran ay nakaupo sa tabi ng kama ni Anan. Pinagmamasdan ng bata habang natutulog. Ang kanyang paghinga ay pantay. Ang mukha ay payapa. Parang walang alam sa gulo ng mundo sa paligid niya. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot. Ang kanyang kamay ay bahagyang humaplos sa buhok ng bata. At sa simpleng galaw na yon, may isang alaala ang muling bumalik. Isang sanggol na hindi niya nahawakan ng matagal. Isang mukha na hindi niya nakita ng malinaw. Isang buhay na inakala niyang nawala. Kung ikaw, bulong niya, at sa pagkakataong ito, hindi na niya pinigilang tanong, ikaw ba talaga yon? Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng emosyon na matagal niyang itinago. At sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay bahagyang namasa. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa katotohanan na hindi na niya kayang iwasan. Biglang bumukas ang pinto at sa paglingon niya, nandoon si Fuyebay. Ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagtatago ng kahit ano. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, at sa tono pa lang, alam na ni Sumora na ang sandaling ito ay hindi na maiiwasan. Tumayo siya, dahan-dahan, at sa sandaling iyon, ang hangin sa pagitan nila ay parang naging mas mabigat, puno ng mga salita na hindi pa nasasabi. Ano ang nalaman mo? Tanong niya, diretso, hindi na umiwas, hindi na nagkunwari. Sandaling natahimik si Fuyebay, ngunit hindi dahil sa pag-aalinlangan. Ito ay dahil sa bigat ng sasabihin niya. Hindi patay ang anak mo, sabi niya sa wakas, at ang mga salitang iyon ay parang bumagsak sa buong silid, hindi malakas, ngunit sapat para baguhin ang lahat. Hindi agad gumalaw si Sumuran, hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang lumawak, ang kanyang paghinga ay sandaling huminto, at sa loob niya, ang lahat ng itinayo niyang katahimikan ay tila gumuho. Ano, hindi niya natapos ang salita, dahil ang emosyon ay masyadong mabilis, masyadong malalim. Walang record. Dagdag ni Fuyebay, lumapit ng isang hakbang. Ang kanyang boses ay mas mababa ngayon, mas personal. Walang patunay na namatay ang anak mo. Ibig sabihin, may kumuha sa kanya. Hindi niya sinabi ang natitirang bahagi, ngunit ang kahulugan ay malinaw. Ang batang hinahanap ni Sumuran sa loob ng 5 taon ay maaring nasa harap niya. Dahan-dahang lumingon si Sumuran kay Anan. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang puno ng tanong, kundi puno ng realization na unti-unting nagiging katotohanan. Ang bawat detalye, ang bawat pakiramdam, ang bawat instinct na hindi niya maintindihan noon, lahat ay parang nagkakabit-kabit. Hindi, bulong niya, ngunit hindi ito pagtanggi, kundi takot. Takot na baka totoo. Takot na baka hindi niya kayanin ang bigat ng katotohanan yon. Hindi pwedeng ganito lang. Ngunit si Fuyibay ay hindi umatras, hindi siya umiwas, at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay hindi na malamig. May lambing na, may bigat na hindi niya kayang itago. Sumoran, tawag niya, at sa simpleng pagbanggit ng pangalan, may isang koneksyon na tuluyang nabuo. Kailangan nating harapin ito. Sa sandaling iyon, ang ulan sa labas ay muling bumagsak, mas malakas, mas malinaw, at sa bawat patak, parang may katotohanan na unti-unting nahuhulog sa liwanag, hindi na kayang itago, hindi na kayang baliwalain. At sa loob ng silid na yon, sa pagitan ng 3 taong pinagtagpo ng tadhana, ang nakaraan at kasalukuyan ay tuluyang nagtagpo, at wala ng paraan para umatras. Ang ulan ay hindi na tumigil ng gabing iyon, at sa bawat patak na tumatama sa salamin ng bintana, parang may mga alaala na pilit na bumabalik, mga bagay na matagal nang itinago, mga katotohanang pinilit kalimutan, at mga damdaming hindi na kayang pigilan. Sa loob ng silid, walang nagsasalita, ngunit ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati. Ito ay puno, mabigat, at halos hindi na kayang dalhin ng mag-isa. Si Sumoran ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Anan. Ngunit hindi na tulad ng dati. Hindi na lamang pag-aalaga ang naroon, kundi isang uri ng pagkilala
na unti-unting nagiging totoo. Sa bawat detalye ng bata, ang hugis ng mata, ang paraan ng paghinga, ang maliliit na galaw, parang may piraso ng sarili niya ang nakikita niya. Mga bagay na dati ay hindi niya pinapansin, ngunit ngayon ay hindi na niya kayang baliwalain. Kung ikaw, bulong niya muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tanong, kundi pag-amin na unti-unting lumalabas. Lumapit siya sa kama, dahan-dahan, parang natatakot na baka maglaho ang lahat kung masyado siyang mabilis. At nang marating niya ang tabi ni Anan, marahan niyang hinawakan ang kamay nito tulad ng ginawa niya sa ospital. Ngunit ngayon, iba na ang kahulugan. Sa likod niya, si Fuyebay ay nanatiling tahimik. Hindi na siya nagmamadali magsalita. Hindi na siya nagtatanong. Parang alam niyang ang sandaling ito ay hindi para sa kanya, kundi para sa babaeng matagal nang naghahanap ng sagot sa isang tanong na hindi niya kailanman nakalimutan. Ngunit kahit hindi siya gumagalaw, ang kanyang presensya ay nandyan, hindi bilang isang hadlang, kundi bilang isang saksi sa isang katotohanang pareho nilang hindi inaasahan. Hindi ko siya hahayaang mawala ulit, sabi ni Sumuran sa wakas. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit matatag, at sa simpleng pangungusap na yon, may pangako na hindi na kayang baliin, hindi para sa kontrata, hindi para sa pera, kundi para sa isang bagay na mas malalim kaysa sa lahat ng iyon. Dahan-dahang lumapit si Fuyebay, tumigil sa tabi niya, at sa sandaling iyon, ang pagitan nila ay hindi na tulad ng dati. Wala ng pader na malinaw, wala ng hangganan na madaling tukuyin. Hindi ka nag-iisa, sabi niya, at sa tono pa lang, malinaw na hindi ito simpleng salita. Ito ay desisyon, isang paninindigan na hindi niya kailanman iniaalok sa iba. Bahagyang napalingon si Sumuran. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig, hindi na sarado. May pagod, may sakit, ngunit may liwanag na unti-unting bumabalik. 1 taon lang ang usapan natin, sabi niya. Paalala, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Hindi na ito hangganan, kundi isang tanong na siya mismo ang hindi na sigurado. Alam ko, sagot ni Fuyebay, at sa isang iglap, bahagya siyang ngumiti. Hindi malaki, hindi lantaran, ngunit sapat para ipakita na may nagbago. Pero hindi lahat ng bagay na susukat sa oras. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumabagsak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito parang lungkot. Ito ay parang paghuhugas, parang paglilinis ng mga kasinungalingan na matagal nang kumapit sa kanilang buhay. At sa loob ng silid, ang 3 buhay na pinagtagpo ng aksidente, ng kasinungalingan at ng tadhana ay unti-unting nagiging isang bagay na hindi na kayang hatiin. Nagising si Anan, marahan, ang mga mata ay kumurap, at nang makita ang 2 taong nasa tabi niya, ngumiti ito. Hindi malakas, hindi masigla, ngunit sapat para punuin ang silid ng init. Mommy, Daddy, bulong nito, at sa simpleng tawag na yon, ang lahat ng komplikasyon ay tila nawala, kahit sandali lamang. Hindi na nag-isip si Sumuran, yumuko siya, niyakap ang bata, mahigpit ngunit maingat, at sa yakap na yon, tuluyan niyang tinanggap ang katotohanang matagal na niyang tinatakasan. Sa kabilang banda, si Fuyebay ay bahagyang lumapit. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang pumatong sa balikat ni Sumuran. Isang simpleng galaw, ngunit puno ng kahulugan. Walang nagsalita, hindi na kailangan, dahil sa sandaling iyon, ang lahat ay malinaw na. Ang nakaraan ay hindi na kayang baguhin, ngunit ang hinaharap ay nasa kanilang mga kamay. Sa labas, ang ulan ay unti-unting humina, at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang gabi, ang ilaw ng umaga ay nagsimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Mahina, banayad, ngunit puno ng pag-asa. At sa loob ng bahay na yon, sa gitna ng katahimikan at liwanag, isang pamilya ang unti-unting nabuo. Hindi perpekto, hindi planado, ngunit totoo.